Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Opo. Makabayan Black. Sino pa itong nagsasaliksik? Sino pa, mga kalaban pa ng... Yun na nga. Hindi nyo nakita yung kabaligtunaan at kabaligtaran ng mga pangyayari ngayon? Ayun na nga po. Yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno. Ngayon, sila yung sumasama dyan. Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng good government and public accountability. Confidential pa naman Sila nga, hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyon na ng ating bansa. Of hundreds of possible first names, and out of hundreds or even thousands of surnames, ay posibleng randomly merong isang Kokoy Villamin na lumitaw sa OVP, meron din po sa DepEd. Sa akin lang pong... Tingin nyo po, sa akin posible lang yun. Posible po, perma. Sa akin lang po yan. Sir, pero Tingin hindi niyo po. naman po ako expert yan. Sa akin lang pong pananaw, kapag sa akin lang ako magbibigay ng tunay kong pangalan. Kasi madedelikado po kasi ang buhay ko. Gusto kasi nila malaman kung sino yung mga yan para malaman diba, kaya nga nila inuusig ngayon. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat yun ang gusto nila. Pag lumitaw yun, ako yari na samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Ay, makabayan po kami. Tsaka sabi nila. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo makabayan? Ano po kami, makapili? Hindi, magpakita po kayo ng dahilan kung bakit po kayo makabayan, kami po hindi. Ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yun. Kasi yung proteksyon ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupin ng ating bansa. Yun munang Statistics Authority, yung pinagpaguran ba? Akala ko hindi kayo... ano pong epekto nito doon sa iniimbestigahan ng Quadcom na kasi kaya naman na lumabas yung pangalan dyan, di ba? Oo. Yung pumirma doon sa siyang tumanggap ng pondo, ang nakalagay Mary Grace Piatos. So, tinignan nila, ito ba sino? Totoong tao ba ito? Yun nga, sabi ng PSA, wala pong taong ganyan. Ano ang implication nito? Sino yung kumuha sa Philippine Statistics Authority ng certification para sa ganun ay saliksikin yung pangalan. Hindi lang naman yung Piatos, meron pang isa yung Villamin, ano ba yun? Ano yun? Yung isa, yung... Tama, yung may Villamin nga. May Villamin Dalawa po yan, Mary Grace Piatos, saka yung... ano pa kami isa? Nakalimutan ko na basta yun po. Anong opisina ang nagsakit para kasangkapanin ang Philippine Statistics Authority para tingnan kung talagang merong ganyang pangalan? Anong opisina? At bakit? Ang House Committee on Good Government and Public Accountability na naman para alamin daw po sa PSA ang tala ng taong nagngangalang Mary Grace Piatos sa kanila pong database. Ngayon, ito namang PSA. Anong ginawa? Ang ating pong National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa ay nagpadala po ng sagot kay Congressman Joel Chua at mayroon po sertifikasyon na walang certificate of live birth, wala pong certificate of marriage, wala pong certificate of death sa kanilang database. Ito pong si Mary Grace Piatos. Inilabas po kahapon, Disyembre 2, ang sertifikasyong ito. At sabi ko sa inyo talagang pinagbubusan pa ng pagkakataon ng panahon. Ayon pa po dito kay Dennis Mapa, ang ating National Statistician, maaari silang maghanap pang muli ng tala ni Piatos kung mabibigyan lang sila ng karagdagang impormasyon tulad po ng pangalan ng kanyang magulang. So, hinahanap ngayon ay pangalan ng magulang dito po si Mary Grace Piatos. So, lahat po ng nakikinig, tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo,
napapatunayang isa-isa. Ang isang napakaliit na bagay, pinalalaki po. Ngayon, kinasangkapan ang Philippine Statistics Authority para hanapin ang isang bagay na wala. Alam mo kung bakit ko sinasabi isang bagay na wala? Opo. Hindi ko naman maintindihan yung mga kasama ko. Anong pangalan ng committee, Jen? Committee on Good Government and Public Accountability. Yung bang pangalan, descriptive talaga, Jen? Mukhang yun naman po, Kong. Ayun ang kanilang kiniklaim. Hindi, yung pangalan ng komite. Okay. Ulitin mo kung ano yung pangalan ng komite. House Committee on Good Government and Public Accountability. Oo. Kapag ka ba ang isang komite ay naglalayo ng good government, Opo. hahanapin mo ba yung bagay na wala? Maghahanap ka ng bagay na wala. Hindi po, sayang ang panahon ko dyan, Kong. Kaya nga, tingnan mo akala ko naiintindihan nila yung mawalang galang po, mawalang galang na po. Kasi kapag ka nandyan po ako nagpapaliwanag sa inyo, nang-aaway lang kayo. Kaya mabuti po, dito ko na lang ipaliwanag. Okay. Jen, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Lahat ng paggamit dyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Ay, siyempre po. May terme parang nom de guerre or whatever. Nom de guerre. Itatago mo dahil asset mo yan eh. Kung ako mag-iimbento ko ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson, ang tunay na pangalan, Nelson Lubao. Opo. Gagawin mo Nelson Mandela. Merong tunay na Nelson Mandela. Hindi mo po pwede. Maghahanap ka talaga ng wala. Nelson Paulo, ako na lang. Okay. Kasi kailangan kong itago eh. Alam ba, Sonle Paulo. Binaligtad ko yung pangalan. Naging Chinese. Ano ang katwiran kung bakit ko tinatago sila? Asset ko ito eh. Opo, Alam mo, confidential. dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya. Ano ba yung layunin ng confidential at saka intelligence funds? Opo. Yan po ay para i-safeguard natin, para sa gamitin natin sa kaligtasan, sa proteksyon ng ating bansa. Yung intelligence fund, ang gumagamit yan, yung army at saka yung police. Opo. Yung confidential fund, yan ang naman. civilian authority. Yes. Katulad ng mga confidential fund, national government agencies, government-owned and controlled corporations, at saka LGUs. Mga LGUs. So, opo. civilian offices. Pagka-intelligence fund, ito yung army. Opo. Andiyan yung NICA, yung lahat ng intelligence. Kailangan kasi natin yun para maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo. Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun, siya lang ang makakakuha sa akin, babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubao ang aking lalagay, Sonel Paulo. Alam naman nila, nom de guerre ang gagamitin ko. Hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan. Halimbawa, piatos ang ginamit. Opo. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Alam naman nila eh. Kung alam nila, pero ako alam ko. Hindi ko lang alam kung alam nila. Obvious ako sa tingin ko, obvious naman yun, Kong. Alam naman talaga nila areas yun. Ito naman national, ito naman Philippine Statistics Authority. Napakasangkapan naman doon sa paghahanap ng isang bagay na wala. Hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng... Ano pangalan ng committee, Jen? House Committee on Good Government Baka and gusto mong Public... palitan ng pangalan. Baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Sinabi ko lang ng mga gusto mong Anong ilalagay natin ko? Bahala kayo. Kasi ako... Sinasabi ko lang, baka kung gusto nyo mag-isip ng akmang pangalan. Isipin mo, asset itong mga ito. Pagtatakpan mo sila, sapagkat silang nakatutulong para proteksyonan ang kasarilan ng bansa mo. Kaya nga confidential fund eh. Kaya pala kung... Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Opo. Makabayan Black. Ayun na nga po ko. Yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno eh. Ngayon sila yung sumasama dyan.
Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano na yun? Good government and public accountability. Confidential pa naman eh. Sila nga, hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyon na ng ating bansa eh. Gusto kasi nila malaman kung sino yung mga yan para malaman diba? sa Kaya nga gusto nila, kaya nga nila inuusig ngayon. Yun. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat iyon ang gusto nila. Pag lumitaw yun, ako, yari na tayo. Samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Ay, makabayan po kami. Tsaka sabi nila. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo makabayan? Ano po kami, makapili? Hindi, magpakita po kayo ng dahilan kung bakit po kayo makabayan at kami po hindi. Sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap. Gusto daw nilang malaman. Ba't kayo palang tagapagtanggol ng mahirap? Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng bilihin ay pagkataas-taas? Bakit po yung kuryente pagkataas-taas, hindi kayo kumikibo? Bakit po nabaha na po tayo? Napakaraming perang nawaldas, ba't di po kayo kumikibo? Kung sinasabi po niyo nagmamahal kayo sa bansa. Ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yun. Kasi yung protection ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupi ng ating bansa. So, hindi ba? Parang kabaligtaran na nangyari.